ito guys yung ano, ipapakita ko na yung estimated revenue natin sa ano, sa analytics, okay? Ayan guys, welcome back sa ating Involve Asia Crypto Sports AI YouTube channel. Ito yung date and time ng recording natin today. And gusto ko lang i-share or ibahagi yung experience natin dito sa ating YouTube channel. Okay? Kitang-kita nyo ngayon sa uh, yung sa video natin na demonetized itong YouTube channel natin. Okay? Revisiting, reviewing all of this. Ang takeaway lang naman nito guys, yung nangyari kasi dito sa channel natin, ipapaliwanag ko lang ng maigi punta tayo sa homepage natin. Ayan. So Involve Asia Crypto Sports AI, okay? So sa title pa lang or yung pangalan pa lang ng YouTube channel natin, ano siya, combination siya ng Involve Asia affiliate marketing, cryptocurrency, sports, specifically basketball, and then AI, konting content regarding AI or artificial intelligence, okay? Now, sa situation ko kasi guys, ang nangyari sa akin, ang literal talaga na nagpahamak sa akin dito yung mga ano, basketball content na ang nangyari kasi guys, yung mga videos na ginawa ko before, ano siya, mga clips ng basketball highlights, and then ang ginawa ko lang naman is yung mga script, yung mga paliwanag regarding those basketball highlights, ginamitan natin ng text to speech, okay? Now yung mga videos na yon, wala siyang all throughout the video wala siyang facial feature. Hindi kasi ako nagpapakita sa lahat ng mga videos ko kasi ang intent ko talaga sa mga videos natin ano, faceless talaga. Kasi ayoko kasing may makaalam na mga kaibigan ko, katrabaho ko, or kahit yung mga kamag-anak ko. Ang nakakaalam lang sa YouTube channel na to yung asawa ko. So ayoko talagang may makaalam na marunong ako sa cryptocurrency. Yun kasi talaga yung pinaka ano reason kung bakit ko ginustong maging faceless tong channel na to. Right from the start or from the beginning. Okay? Ayoko talagang may makaalam na marunong ako sa crypto. Okay? Pero kasi ang nangyari dahil syempre mahilig din tayo sa sports enthusiast rin tayo sa basketball, lalo na sa Gilas Pilipinas. Syempre gumawa na rin tayo ng content out of it, and sa analytics kasi natin guys, napansin ko na yung mga existing viewers ko sa kasi sa umpisa talaga ng video natin, pakinggan nyo lang guys to, medyo hindi ko alam kung gaano magiging kahaba tong video na to, pero kasi magme-make sense to talagang yung story na matututunan nyo dito, may mapupulot kayong aral dito kasi based sa real experience ko yun. Ang dami ko na kasi talagang experience sa mga online na earning opportunities, and makakatulong tong video na to para sa inyo, okay? So way back 4 years ago, yan nakita nyo, ito yung mga unang videos natin. And to set your expectation again, yung view na nakikita nyo ngayon, nakikita nyo dyan sa taas, 7,900,000 subscribers as of the date and time ng recording natin, na merong 1.3 or 1,300 plus videos. Yung view na yan, yung dami ng videos na yan, deleted na. Yung at least nasa 1,500 din na videos na about basketball na ang ginamit ko is text to speech, okay? And then yung mga clips ng mga basketball highlights, okay? So combination yung dinilit kong videos na about na masakit sa kalooban ko yun habang ginagawa ko yun. Yung talagang nandito ako sa YouTube studio, dinidelete ko isa-isa yung mga videos ko na long form content, and then yung short form content na related lahat sa basketball, na ginamitan ko ng ganong technique, okay? So yung view na makikita nyo ngayon na uploaded pa rin sa YouTube channel natin, ito na yung mga videos na natira na lang natin ang gamit na talaga yung ano ko. Faceless pa rin siya pero boses ko na talaga. Kasi dito sa excuse me lang dito sa reuse content guys, ang takeaway lang naman dito, it's either pag gagawa tayo ng videos, dapat sarili nating kasi ang gusto ni ideally
okay naman kay YouTube yung AI or artificial intelligence. Yun nga lang kasi yung mga basketball clips, ano siya, medyo sensitive and kumbaga parang ano siya kapag ginamit mo kasi mga basketball clips, parang malapit siya sa ano yung copyright and the reuse content ng mga ano. Kumbaga maselan siya and prone sa mga ganitong punishments. And kung gagamitan mo siya ng AI, artificial intelligence, parang tinitreat ni YouTube na low effort or low quality mga videos pag ganun, okay? Unless yung mga videos na gagawin mo, halimbawa basketball highlight siya, katulad niya no, ni Yeskiel Sports and Music, di ba? Basketball highlight siya, pero may analysis gamit yung totoong boses niya na tao. So kaya hindi siya nagkakaproblema ever since, okay? Kasi yung sa akin, bibigyan ko kayo ng sample. Meron akong mga na-retrieve na videos dito sa ayan, Involve Asia Crypto Sports. Ito yung dating pangalan ng channel natin. Pinalitan ko lang siya ngayon kasi, or recently, hindi naman totally today, pero before, pinalitan ko siya para lang maging ano, akma sa mga content na ina-upload natin. Pero same rin naman yung mga videos, or alike lang naman yung mga videos na nandito. And para mas magkaroon kayo ng idea kung paano yung mga kung ano yung mga klase ng videos na na-demonetize when it comes to basketball content and trinit ni YouTube as reuse content. Ito yung mga nasalba nating videos. Ito maganda to, yung kay Renz Abando. Panoorin nyo para magkaroon kayo ng idea kung paano ko ginawa yung mga previous videos. Ayan, ipi-play ko guys. Renz Abando's injury during the Korean Basketball League has sparked an outpouring of support from coaches, fans, and the basketball community. The high-flying Gilas Pilipinas prospect suffered severe setbacks after a collision in a game against the Goyang Sono Skygunners. Abando. Yun, so yun yung sample guys, long form content yan. And yung lahat ng mga videos ko na alike na ganito yung format, tinitreat siya ni YouTube as ano, reuse content, okay? So although original naman yung script, yun nga lang kasi text to speech yung gamit, and YouTube finds it low effort and low quality sa YouTube standpoint. Kaya meron tayong punishment na reuse content and na demonetize yung ating YouTube channel. Okay? So meron pa ako dito, lalo na yung mga YouTube shorts ko, sobrang nanghihinayang din ako kasi parehas naman maraming views yung YouTube long form content natin and yung mga, lalo na yung YouTube shorts kasi iba yung algorithm ng YouTube shorts So eto, kagaya nito, ang dami kong views dito nung naka-upload to sa YouTube ko. YouTube shorts to yung kaya no, yung kay Kitty Duterte, ayan. With a warm embrace, Evan Nell expresses gratitude to Kitty Duterte's support in his basketball career as De La Salle Green Arches wins the championship in the UAB Season 86 Men's Basketball Tour. Name it. Congratulations. With a warm... Yan, yun yung mga type ng YouTube shorts na ginawa ko noon sa sa basketball. Lahat ito before naka-upload dun sa YouTube pero dinilit ko na to lahat. So ayan yung pag-scroll ko pa lang guys, kitang-kita niyo na kung gaano na yan karami. Dinilit ko na yan lahat dun sa YouTube. Okay, pati yung mga long form content alike na ganun yung technique kung paano ko siya ginawa or ganun yung format. Okay? Ay, nakakahinayang. Hindi na ako masyadong magpapakamaselan kasi wala nang talagang i-share ko na lang talaga yung kasi ito naman talaga yung totoong nangyari check nga lang tayo ng random lang yung nakakamiss na mga meron kasi akong ginawa dito, ito yung kay kina James Harden, maganda ito. Featuring three-way deadlock from Los Angeles Clippers, James Harden, Paul George. Ito okay to, yung mga ganito natira ko pa. Okay lang yung mga ganito, iniwan ko pa kasi boses ko yan Kung ganito mo siya gagawin, hindi yan ifa-flag ng YouTube. Pero kung AI yung ginamit ko dito, yan, tablado yan, hindi yan tatanggapin. And Kawhi Leonard. Makikita natin dito, hesitation fake by Kawhi Leonard against Sohan. Nag-drive to the basket. And then no look pass to Paul George. Paul George ang bilis ng pasa kay James Harden. Yan, yung mga ganito okay yan. So, sinuyod ko na kasi yan dati pa isa-isa. So, dinilit ko lang lahat ng may mga basketball clips pero AI generated yung yung boses. So,
kung hangga't maaari pagka basketball content siguro, lalo na kung long form content or even yung YouTube shorts, talagang kailangan natin mag-effort na na lang siya, yung boses na lang talaga natin, or kung kaya nyo naman magpakita ng mukha ninyo, much better yun. Sa akin lang naman kasi kaya ako naka-faceless ngayon kasi ayokong may halo kasing crypto tong YouTube channel ko. Pero yun nga, yung mga views na nagda-drive dito sa YouTube channel ko noon, na nagda-drive din ng additional revenue. Kasi simula nung nag-content ako ng basketball combination ng affiliate marketing and crypto, mas maraming views. So mas maraming na-observe ko na tumaas yung yung sahod kahit kakaumpisa ko pa lang sa YouTube. So feeling ko na-detect yun ng YouTube na mukhang biglang lumipad, dumami yung views nito ng Kung babalikan nyo guys dito yung yung sabi sa reuse content, merong, di ba, sabi dito, after reviewing your channel using a combination of automated system and human reviewers. So automated system, ako ang iniisip ko dito, na-detect ng YouTube na ito guys yung ipapakita ko na yung estimated revenue natin sa sa analytics, okay? Ito yung dito sa revenue part. Ayan. Ayan, kitang-kita nyo naman, wala na akong kinikita kasi demonetize na. Nangihinayang ako. Nangihinayang talaga ako. Sayang naman yung mga pinaghirapan ko dito kung parang may mga sasabihin pa ako mamaya pero isa-isa lang kasi yung train of thought natin baka mawala. Ayan, lifetime estimated revenue. Ayan yung mga kinikita guys, nakikita nyo naman sa long form content. Ayan, sa crypto, mga ganyan yung range ha. So guys, yung mga videos ko rin pala combination siya yung mga natira na lang dito ha. Nung una kasi puro boses ko lang. Tapos either Tagalog videos or English videos, okay? So ang ginawa ko noon, voice recording kagaya nung ginagawa ko ngayon, pero kaya ko rin naman kasing mag-English talaga. Kaya yung ibang videos kung kaya kong i-express ng English yung buong video, English. Kasi ang maganda rin kasi kapag ka English yung video, hindi lang sa Pilipinas yung yung target audience, pati sa ibang bansa globally, lalo na sa US. And yung habol ko doon, kahit sabihin mong YouTube shorts yan or long form content tapos English mo ginawa, yung mga magraran kasi na ads doon, halimbawa for some reason mapadpad yung traffic sa ibang bansa outside the Philippines, mas mataas kasi yung revenue pag nakakatulong siya in terms of higher monetization or pay. So ganun yung mga ginawa ko noon na nakatulong, pero nung naging yung dominant na yung AI or artificial technology, ginamit ko na talaga yung yung text to speech sa mga long form content ko sa basketball niche and content kasi nga more efficient siya. And mas marami akong nagagawang output than the normal or the usual na magvo-voice over ako. So nakita yan ni YouTube, na kita nyo guys, so yung itinaas nung ayan 2024. Mas maganda kasi yung lifetime talaga kasi kitang-kita nyo yung yung normal ko na na kinikit na nung una, mga ganyan lang Ayan. Sobrang walang kakwenta-kwenta nga kung tutusin Mukha lang yan mababa guys, pero kasi dikit-dikit na yan sobrang lifetime. Ang tagal ko na kasing nagsimula sa YouTube balikan nga lang natin 4 years na. Ano ba yung petsa nito? Saan ba makikita yun uli? Sa about section, di ba? Ayan dito. Kita nyo, since 2020. So 5 years na pala, December 17, 2020 pala ako nagsimula. So 3 million plus 3.1 million views. Okay. Ayun. So balikan lang natin tong sa revenue. Ayan yung dito kasi sa part na to, nung na-realize ko yung efficiency na natutulong ng AI, makikita nyo dito parang daily nasa more than 100 pesos na yung kinikita natin. Ayan meron palang 230 in a day. Sa ito sobrang
ipapaliwanag ko, most likely sa mata ng ibang mga malalaking YouTube channel dyan, barya lang to. Pero para sa akin kasi guys, malaking bagay na to kung sa isang araw meron akong 200 plus. Kahit 100 plus in a day lang eh. Kasi ang target ko lang naman talaga dito, basta makapag-produce ako ng 5,000 in a span of 3 months, okay na ako doon, galing sa YouTube, na wala akong nilabas na pera. Okay? Ang effort lang, ang kailangan ko lang time and effort, yung skill set ko na ano, kahit basic editing lang. And ang laki ng contribution sana nung AI, pero combining that with the basketball niche na meron ng mga existing clips, hindi siya trinit ni YouTube na ano, na quality videos, kaya pinatawan tayo ng reuse content. Okay? Ano bang pumasok sa isip ko, bakit ako biglang ano ngayon nagre-record ng ganito? Bakit bigla akong bumalik? Okay? Ay, okay. Tingnan niyo yung mga dates nung ano ko. Ito, naka ano na yan 3 months ago. Paputol. Hindi na siya yung consistent kagaya noon na halos daily. Ayan yung pat lang ng mga ano ko. October 24, 2025. Ay, hindi, naka-schedule pala yan. So 3 months ago yung pinaka-latest kong YouTube Shorts, pero yung span niya doon sa sumunod na kumbaga 6 months, so ayan 6 months ago, tapos kumbaga 3 buwan yung pagitan, no. So dito yan sa YouTube Shorts. Pero yung long form content talaga guys, halos nawalan talaga ako ng gana nung nangyari sa akin to. Ayan. So yung pinaka-latest natin dito, 7 months ago, 6 months ago, ayan, 5 months ago, 2 months ago. Ang nangyari kasi, ang na-observe ko kasi guys, ganito nung iniwanan ko talaga tong YouTube channel na to, simula nung na-demonetize siya, nasa 6,000 to 7, yung papunta pa lang siya ng ng 7,000 na subscriber. Pero kasi ang na-observe ko dito, kahit wala na ako halos ginagawa, yung iniwan ko na lang siya, nadadagdagan pa rin ako ng subscriber. Hindi ko nga ine-expect na may magsusubscribe pa rin, kasi wala na nga ako halos ginagawa dito, halos iniwan ko na talaga to. Tapos ngayon, yung from 6,000, dahan-dahan na siyang 100 na lang, 99 na lang, 8,000 na. So nakita ko dito sa mga bagong updates ng YouTube, may ganito na siyang new viewers, casual viewers, and regular viewers. Ayan. So manadagdagan na siya ng mga analytics na pwede kong pag-aralan, and na-realize ko na parang sayang naman kung pababayaan ko to. Ayan tingnan nyo, so audience, and then positive 90 subscribers ang nadagdag in the past 20 days nang wala ako halos ginagawa. Or totally wala akong ginagawa na. Iniwan ko na talaga to kasi nga nawalan ako ng gana dahil na demonetize. So ang plano ko ngayon, gusto ko talaga organic ayoko yung parang yung yan sa YouTube guys, kahit magsimula ka ng yung mahirap sa umpisa, kahit maliit lang, small channel, basta ibigay mo lang yung yung hilig mo, na hilig din ng audience mo, kasi and then from there, yung audience kasi talaga yung magdidictate kung ano yung gustong direction para mag-evolve yung channel mo or mag-grow yung channel mo. Kaya nung na-observe ko talaga na with the existing affiliate marketing, crypto, and yung sports, parang yung nagra-rhymes sila sa isa't, although different niche sila, and yung mga yung mga viewers ko na engage sa affiliate or interested sa affiliate marketing and crypto, gusto rin pala nila ng sports. So nag-drill down ako, nag-double time ako dun sa sa sports na niche, and not knowing na nung mga about 5 to 7 months okay pa siya pero in the long run na-flag tayo ng YouTube, ito na demonetize. So gusto kong i-redeem yung channel na to. So sa mga susunod na videos natin, unti-unti magsisimula ulit tayong mag-upload ng mga videos dito sa channel natin. Pero more comfortable ako sa mga cryptocurrency content. And then pero kung kaya ko naman mag-upload ng mga basketball content, why not? Okay? Kung meron na mga interesting na mga updates. Pero kasi yung most kasi nung oras ko ngayon nakalaan sa
sa, syempre nagtatrabaho pa rin tayo, may small sewing business tayo. Tinutulungan natin yung asawa natin diyan. Lalo na in terms of ano, yung ano, capital and the crypto. Okay, crypto talaga yung ano, pagka yung may spare time ako, crypto talaga yung pinag-aaralan ko. So, based dito sa current situation ko or yung current state ko, kung meron akong pwedeng i-upload na efficient sa spare time ko dito sa YouTube about crypto talaga. Okay? So, yun. Share naman natin kung magkano yung ano, revenue natin. Maliit lang to guys, pero kung I imagine siguro dapat nasa around 40 to 50,000 na to kung hindi nahinto yung monetization natin. Ano ba tayo, ano, balik lang tayo dito sa ano, revenue. Pag lifetime, nakapag-accumulate tayo ng 21,655.84 pesos guys. Imagine niyo guys, yun din pala. Kaya ito, para sa akin, hindi na ito masama. Isipin mo yung 21,000 na yan, free money yan, loose money yan na pwede kong ilagay sa crypto. Okay? So yun talaga yung isa sa mga ano ko, yung thought process ko. Kung makakapag-accumulate ako ng pera na galing sa YouTube out of using yung mga yung other skill set ko aside from Excel, yung mga related sa 8 to 5 job, yung interest ko sa arts, and then yung basic editing, nilagay natin into good use dito sa YouTube. Nakapag-generate ako ng 21,000 pala from the last time na ayun na demonetize yung channel natin around April 2024. So imagine mo yun, isang taon na ang nakalipas. So yung more than 4,000 watch hours natin, ito na lang siya guys. 687 watch hours. May nanonood pa rin talaga. Pag tinignan nyo yung views, ito nasusurpresa rin ako dito. May nanonood pa rin kasi talaga. Kahit wala na ako halos ginagawa. Wala na ako. Ayan o. Although maraming views dito galing sa YouTube Shorts. Pero dito ako na ang kulit din eh. Meron kasing mga YouTube Shorts na traitor in a positive way, okay? So ano yung ibig sabihin ko nun? Wait lang, channel views were up 64% in the past 28 days. More people are watching from YouTube search. Oh, ayan na, from YouTube search results, hindi YouTube Shorts. Oh, di ba? Pero dito ako na surprise. Pag tinignan ko yung top content ko, galing pa rin siya sa YouTube Shorts lifetime. Okay. Tingnan nyo to guys YouTube Shorts to. Yan. Ano na yan yung demonetize na yan sa lagay na yan So from the time na ano yan, meron siyang around 300,000 na views itong YouTube Shorts na to. YouTube Shorts 28 seconds. Wait lang Okay, 1 minute siya guys. Ayun 0.59 1 minute 59 seconds YouTube Shorts, okay? Audience retention niya 48%. Okay? Tapos yan yung na-generate niya na views. Sa real time guys, ayan ayan kahit YouTube Shorts yung video guys, most of the traffic galing pa rin sa YouTube search, suggested videos. Pangatlo lang yung YouTube Shorts. So ibig sabihin kahit YouTube Shorts siya, for some reason itong video na to, public watch hours kasi yan eh. So papatak pa rin yan dito sa watch hours. So okay pa rin kahit YouTube Shorts siya. Tapos ang engagement, check lang natin ng 68% or 68.9 yung nagstay until the last second. So good sign ito sa YouTube. Kaya healthy yung video or yung YouTube Shorts. And then audience galing sa mobile. Ayan kahit paano basta may nakikita kang United States, okay yan kasi dollars yan. Revenue, ito. Yung 59 seconds na YouTube Shorts, kumita pala siya ng 247 pesos.
Ayan. Grab. Not bad, di ba? Kung tuloy-tuloy pang kumita to, no, from the last 1 year, di ba, na kung ano sana hindi tayo na demonetize dito. Okay. Pero ang chunk pa rin ng kinita niya galing sa shorts na advertisement. Nasa baba yung breakdown, guys. Okay, lifetime. Ayan, yan talaga yung breakdown niya. Okay? Although yung traffic niya galing sa YouTube search napupunta sa totoong watch hours, pero when it comes to monetization, galing pala sa ayan ang nung analytics ngayon ng YouTube estimated revenue 247.28, engaged, ito ang galing so talagang kailangan yung audience retention mataas rin revenue per 1K engaged. Ayan. Ayan, so pagka sa long form, ito, tingnan natin yung videos in the past 48 hours. Pag long form content, ang pinaka may nanonood pa itong affiliate marketing to. Gaming mouse 3,000 3.1. Ayan, 38 hours engagement, 38 hours. Although ito kasi nagawa ko to after ko nang ma-demonetize kaya wala kang makikita dito. So ang gawin natin, punta tayo sa meron kasi ako talagang yung for some reason yung mga pag gumawa ko ng videos na affiliate marketing tapos about mouse, malakas yung views ko doon. Ayan kita nyo, most popular sa long form content na video, itong best gaming mouse. Ayan 41k views, followed by another same same ayun best gaming mouse brands under 500 peso, tapos top 8 budget gaming mouse. So alike yung nila yung team. So nakapag-generate yun ng 41k and 27,000 k na views. Okay, followed by affiliate marketing and ito crypto. Ayan, so check natin sa sana marami kayong napupulot na information or input. Ayan, most viewed tayo sa videos. Ito, tingnan natin, guys. Ayan, guys, watch time. Okay, dig deeper tayo. So yung video 8 minutes audience retention niya 26.2% yung view out of the 8 minutes, so around the 2.8 seconds. Ayan, reach, tingnan natin 204. Parang ngayon ko lang na-appreciate yung ko pala ang tagal ko kasi itong hindi na nabisita Ayan 82% galing sa YouTube search. Ito yung may mga external sites pa. Ngayon ko lang siya ulit talaga na-appreciate, guys, and binalikan. Ganito pala. Ngayon ko lang din talaga to nakita habang ginagawa ko tong video na to. So iniisip ko na i-spot check yung YouTube ko kung gusto ko siyang balikan, and nag-decide na lang akong i-record to anyway. Okay? Para sayang yung oras Hindi gagawin ko na lang ring video. Okay yung audience retention 1.4 thousand watch hours. Ang laki din So tsatsagain ko na lang ulit guys na buhayin uli yung ating channel. Revenue tayo. Nasa 700 din pala yung kinita nitong walang yung video na to Okay din parang nakakapanghinayang sa nakakapanghinayang kahit yung yung mga video na yun inedit ko rin yun ng maayos, na hinayang ako. Kaso wala na tayong magagawa dyan, kailangan na lang natin siyang tsagain uli.
Tingnan natin yung crypto. Ito XDC, wallet installation. Yan, magkano yung kinita natin dito? Playlist eh. Playlist? Plinay galing sa playlist? Hindi ako yan ha, totoong may nag-play niyan ha. hindi. May playlist talaga ako ng mga crypto content. Pero religiously guys, hindi ko ginagawa yun. Talagang may, so parang nasusurpresa ako na talagang may nanonood pala galing sa playlist. Kaya ganun yung reaction ko. Okay. Wait. Balikan natin. Yung ano, gusto natin makita yung revenue. 1.3 oh. 1.3k. O kita nyo guys, yung ano, pagka affiliate marketing na niche, tingnan nyo yung ano pagka crypto kasi, ang laki ng binabayad ng mga advertiser. Yung views nito mas mababa ng bahagya sa ano, ilan to? 7.9. Tingnan nyo, 7.9 yung yung views, 7.9 thousand yung ano views nito. Yung kanina 41k. Pero yung kinita lang no nasa around 700 plus. Pero itong crypto, yan, kahit 7.9k views lang siya, pagdating mo dito sa revenue, mas mataas yung kinita niya compared dun sa mouse na affiliate marketing. Mas mataas siya ng around 500 plus. So, di ba? Ayun oh. How much advertisers pay. So, kita niyo yan, no? Kung nagtuloy-tuloy pa yan, no? Magkano rin yan, no? So, siguro, gano'n na lang. Tsatsagain ko rin talaga to uli na buhayin. And kung sino man yung mga makakapanood nitong video na to, tumaas din talaga yung views nyo. Sana tulungan nyo na lang rin ako na magsimula uli. Tumaas siya talaga, oh. In the past 1 month, 28 days. Oh, ayun oh. Okay naman yung graph niya in a span of 1 year oh. Hindi na ako nag-upload niya na. Oh, yung mga existing na lang yun na natira oh. Ito pa guys, oh, spot check lang natin ulit, share ko lang ah. Tingnan niyo tong YouTube Shorts na yan, ang kulit na, mapapamura na sana ako, pinigilan ko lang. Kasi tingnan niyo yung graph niya oh, nakaturo sa taas yung graph. Kakaibang graph to. Tingnan mo, talagang ano, naka-erect. Parang palipad talaga. Tingnan mo, YouTube Shorts yan ah. Oh, 42k. Wait lang ah. Okay, so 42,000k views. Ang kulit na ito, no? Ang audience retention above 100%. Kasi nga 11 seconds lang siya. Wait lang guys ha. 197%. Tapos tingnan nyo, traffic source niya na naman, hindi na naman galing sa shorts, galing sa browse tsaka YouTube search. Pangatlo lang yung YouTube Shorts. Ang dami mong ma-realize dito sa analytics talaga ng YouTube ano. Ayun oh. So lumalabas siya sa search kahit YouTube shorts lang. Ayan oh, engage ito, importante to, retention oh. Ayun oh, 73% nung engage viewers yung nagstay para i-watch yung buong 11 second na YouTube Shorts. And majority pa nun na loop nila pinanood, kaya more than 100, halos 200% yung audience retention. Oh. Ayan oh. Okay din ano. Kahit babae nanonood ng basketball oh. Oh, revenue, 2 piso. Pero kasi nahinto na 'yan. Pakita natin yung ano. Marami pa sana tong kinita eh, kasi ano to eh, bago-bago lang to eh. Malapit to, yung petsa nito, malapit dun sa date kung kailan ako na demonetize eh. Kaya 2 piso lang yung kinita eh. Wait lang ah. Play nga natin. 5 seconds lang. 5 seconds lang. Oh my god. Yung sinabi ko lang dito yung final score oh. Grabe. Eto, yung ginawa ko na yan, lulusot to kasi hindi naman yan magkaka-violation kasi yung video edited ko ng sarili ko. Hindi to original, edit ko lang naman yan. Final score. Tapos yung ginamit kong
nung in-upload ko tong video sa KineMaster kasi ako gumagawa eh. So, nung na-export yung video na yan, in-upload sa YouTube, yung ginamit ko namang music dito galing na sa YouTube, doon na sa mismong YouTube Shorts library. So, hindi yan mape-penalize. Kaya tinitinira ko pa rin yan. So, dapat marunong ka rin mag-assess kung yung mga video mo, yung ka-delete na ba talaga or hindi na. Okay? So, yun lang. Sa dami ng mga sinabi ko, sana meron kayong mga napulot na idea, aral, inspiration, and siguro gagamitin ko na rin yung opportunity dito sa video na to para kung nakasubscribe man kayo, kung bago man kayo dito sa channel natin, sana tulungan nyo tong small channel natin na mag-grow. Okay? Parang gusto ko munang bigyan ng chance itong na-demonetize na channel natin. Kasi nadadagdagan siya ng subscriber nang wala akong ginagawa. What more kung mag-e-effort pa ako, 'di ba? Na instead na gumawa ako ng bagong channel, ilalagay ko yung effort doon. Syempre pa rin yun eh. Nagiging practical lang ako. Yung effort na ilalagay ko doon na medyo alanganin sa subscriber, kumbaga mahirap siyang i-build eh. Why not dito ko na lang muna ilagay yung focus ko, kasi ang kulang na lang dito watch hours. After reviewing your channel using a combination of automated system and human reviewers, okay, we found out that this doesn't follow the YouTube channel monetization policies, and yung specific reason kung bakit raw na demonetize yung ating YouTube channel is because of reused content. Okay, so sana sa mga kagaya ko na monetize before and na demonetize that dahil dito sa specific reason na to, ginagawa ko tong video na to para i-redeem yung ating YouTube channel, and then para silbi na rin na reference or aral para or set of expectation na rin para dun sa mga current na monetized YouTube channel kung paano maiiwasan yung ganitong penalty or strike sa YouTube, okay? Para makaiwas kayo dito sa reuse content na parusa kasi made-demonetize talaga yung YouTube natin, okay? So, nandito naman na sa video yung lahat ng details, yung do's and don't. Ayan, kitang-kita natin dyan. Kukunin ko na tong opportunity na to deliver yung ating disclaimer statement for our Involve Asia Crypto Sports AI YouTube channel. The content provided in this video and the YouTube channel is strictly for educational purposes only and does not constitute financial, investment, legal, or professional advice. We do not promote or solicit the purchase or sale of any cryptocurrencies, tokens, exchanges, or financial instruments. All the information shared on our YouTube channel is published in good faith and are intended to help viewers understand blockchain and Web3 technologies. Thank you.